Dahil nga nag-crave na naman sa empanada ang aking pamilya, pumunta na naman nga kami dito. Nung una nga naming punta rito, dalawa nga lang kami ni Maui, pero this time, kasama ko na nga ang aking buong pamilya. Si Lola nga lang ang wala dahil nga galing kami ng simbahan. Dahil una nga nilang natikman ang Ilocos empanada nung pumunta nga kami sa may Ilocos. Syempre dun nga kasi originated itong cuisine na ito. Talaga namang freshly made ang Ilocos empanada kapag nag-order kayo. Kaya available na naman sa kanila yung buy one take one for only 100 pesos and sobrang sulit na nga iyon. May tatanong mo kung saan nga located ito and nasa first video ko nga iyon at available sila at 9 AM onwards. Dito kasi nga sobrang daming tao nung pumunta kami. Syempre Sunday ito. Pero buti na nga lang nung pagpunta namin meron na nga kaming naupuan agad. Pero kung makikita mo maraming standing ovation at naghihintay pa nga ng order. Dahil medyo matagal pa nga hintayin namin umorder na nga rin kami ng dinakdakan. Alam niyo bang napakasarap din ng dinakdakan nila. Pwede nyo rin tong i-try. Ang nakalimutan ko nga lang gawin, lagyan nga ng kalamansi, pero masarap na nga siya. And next time nga, naisip namin na tikman din yung kanilang sisig bagnet. Alam mo bang sa isang order na to, nag-agawan nga kami dyan. Pero ginawa nga lang din namin tong appetizer habang hinihintay nga namin yung Ilocos empanada. Nadamay nga kami dito kay Papa dahil nag-crave nga siya sa sinanglaw. Dahil nga tinikman namin yun dati sa Ilocos, yung parang papaitan siya na merong mga lamang loob. Wala nga kabusagan ng tatay ko niyan basta nagustuhan niya nga yung pagkain. At syempre ako muna ang unang titikim, vlogger yarn. Pero since ito nga ang sinanglaw para nga ring papaitan at may lamang loob, kung gusto mo na medyo maasim, lagyan mo o haluan mo nga ito ng Ilocos na suka na meron nga dito available sa kanilang lamesa. Dumating na nga ang order namin. Actually, ang in-order ko rito, ang special Ilocos empanada nila na merong isang buong itlog at hindi nga naluto yung itlog. Siguro dahil nga minamadali, dahil nga marami na nga rin kasing nag-order at naghihintay. Pero yung sa kapatid ko talaga namang niluto na nga ng maigi. So ayan, kumakain na nga kami buong pamilya. Kung makikita mo talagang kompleto at ang sarap nga ng Ilocos empanada kapag kumakain ka kasama ang pamilya. O diba, yung lalamunan ko, nararamdaman yung mong masakit kaya hindi na ako makasalita ng maayos. Pero tuwan-tuwa nga talaga ako dyan dahil nag-crave na naman ako sa Ilocos empanada. Siguro sa susunod na punta namin, talaga namang kakain ulit kami na may kasama namang sisig o kaya yung mga yung mga gulay nila. Dahil nga sa katakawan, pati na nga ito si Kuya Terdy ay napaso na nga din. At tignan mo si Mabel, nilalabas na yung hangin sa bibig dahil nga mainit na sobrang sarap. And si Miriam, in-order na namin siya dahil talagang sa kanya hindi nakdakan pero kami ang nakaubos. And tapos na nga kami kumain at syempre after nga yan magkakape nga kami at dito na nga lang din yan sa may Markington sa Viet Cafe na mayroong Vietnamese Inspiration Coffee Shop. And naglaro-laro na nga kami nito, mukha kaming mga tanga. Sobrang saya talaga kapag pamilya ang kasama mo sa kahit anong kalukuhan, pagkain, gala, at kung saan-saan man. Wala akong pinagpipray kay Lord kung hindi maging successful lahat ng kapatid ko. Syempre, pag naging successful sila, magiging successful ako. Mabibigay nila yung mga pangangailangan ko. Magiging spoiled ate ako. Yun lang. Bye!